Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay all about Maya Credit. There are confusion over the internet about the interest rate. Sinasabi nila na mataas ang interest rate ni Maya Credit, so on and so forth. Well, ano ba talaga? Well, for me, mataas din naman talaga ang Maya Easy Credit interest rate. But hindi katulad ng sinasabi ng iba. So kung gusto nyo malaman itong issue na to about Maya Easy Credit interest rate, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko niya ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, just a background guys. If you apply a Maya Easy Credit sa loob ng Maya app, well, pag nag-sign up ka dyan, i-confirm mo yung personal information nyo and then yung kulang, sasubmit nyo. At the same time, pag na-approve kayo, mabibigyan kayo ng specific interest rate. So sa akin, nung una, ang na-approve sa akin ay 9% based dun sa use transaction amount. Meaning, kunyari, meron akong 30,000 na Maya Easy Credit, tapos gumamit ako ng 10,000. So, ang isa-charge nila ay 9% service charge or interest ng 10,000 na ginamit ko. So, yeah, ganon. Siguro the confusion lies between every time na paggamit mo. So, di ba, kunyari, miram ka nga ng 10,000. Tapos, meron yung service charge. Ang service charge or interest rate depends on every person. Hindi pare-parehas yan. Like sa akin, nung unang bigay sa akin, 9%, and then eventually, naging 0%. And guys, may update pala ako. Nag-update ulit ang aking Maya Easy Credit from 0%, naging 7%. Pero medyo okay na rin naman, kesa naman 9%. Pero yeah, so, na-clickbait lang pala ako dun sa, sa 0%. Pero hiniram ko pa rin naman yon at nandun pa rin sa aking savings account na nag-i-interest pa rin naman siya. So, dun sa loan na yon, I'm sure hindi ako lugi. Well, anyway, going back here, iba't iba tayo ng interest rate. So, meron dyan na 9%, katulad ko before, 9%. Merong 8.49%. Merong 7.49%. And then recently sa akin, 7%. O, diba? Kung gagamitin natin yung latest sa akin, 7% of the used amount. Ibig sabihin, ang maximum na pwedeng i-charge sa akin, total of interest, ay 7% of my credit limit, which is 30,000. Kapag unang utang ko, 10,000, tapos kukunin yung 7% nun, which is 700. Pangalawang utang ko, kinabukasan, umutang ulit ako ng 10,000, wherein 700 ulit. And then yung pangatlong araw ko, umutang ulit ako ng 10,000, which is 700 ulit. Thus, pag pinagsama-sama mo lahat yan, 10,000 plus 10,000 plus 10,000, that's 30,000. Tapos yung interest naman na 700, 700, and 700, that's 2,100. Ang ibig sabihin lang neto ay yung 2,100 ay 7% pa rin ng 30,000. So kung ikakalculate natin yan, 2,100 pesos divided by 30,000, lumabas na 7% nga. Meron kasing confusion na ang iniisip ng iba na every time na gumagamit ka, i-add mo yung interest. Well, yes, i-add mo yung interest amount. Yung amount in peso, yun yung pag-ipag-add mo. Pero yung percentage, hindi mo siya i-add. Kasi kung sasabihin mo na i-add mo siya, like sa akin, yung tatlong utang na tigta 10,000, 7 plus 7 plus 7, that's 21%. So, ibig bang sabihin na yung total interest ko na 2,100 ay 21%? Well, hindi po. Kasi sa 2,100 nga, i-divide mo yan sa 30,000, 7% pa rin po ang interest. Sana po huwag kayong malito na tumataas ang interest rate nyo every time na gumagamit kayo dahil pinagaan nyo. Maling-mali po yun. Katulad na lang po yan na siguro ilapit natin sa ibang lending app. Let's say, yung may mga multiple na loan. G-Gives, di ba? Kunyari sa akin, yung G-Gives ko before, ang interest rate on ay 5%. So, pwede ka mag-multiple loan sa G-Gives na up to 5. So, kunyari, umutang ako ng ganun din, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. So, 50,000. Yun yung limit ko, 50,000 pesos. Hindi naman ibig sabihin na ang magiging interest rate ng totality ng inutang ko ay 25%. Di naman po, kasi maging sobrang laki ng interest ng 25% ng 50,000. So, ganun po yun. Wag po kayong malilito. Again, hindi po natin ipag-a-add ang percentage kapag meron tayong multiple loan. I-add lang po natin yung amount, and then yung amount ng interest na yon, i-divide natin sa total principal para makuha natin yung interest. Ngayon, isa sa hindi pa na-mention siguro is that sa Maya Credit kasi,
meron kang billing cycle, meron kang due date. Ito yung kailangan yung tandaan na hindi nasasabi ng iba. Yung babayaran mong interest ay good for 1 month. For 30 days yan. Pero ito yun guys, hindi ibig sabihin na kunyari nang hiram ka ng uno, plus 30 days sa next month 1 ka magbabayad. Hindi, may cut-off yan. So, kunyari yung unang hiniram ko na 10,000, hiniram ko ng uno, tapos yung pangalawang 10,000, hiniram ko ng 15, tapos yung pangatlong 10,000 ay hiniram ko ng 29, and then, ang billing cut-off ko is every 30. Ibig sabihin lang yan is babayaran ko yung tig sa 700 pesos na 7% na interest, pero hindi ko siya magagamit in 30 days. Kasi, yung 30, magka-cut off na kagad ako, ibig sabihin, yung inutang ko ng 29, sasama na kagad yan sa billing statement ko. Kung 30 ang billing end date ko, sa 15 ng susunod na buwan, kailangan ko nang bayaran lahat yung 30,000 plus the 2,100 na interest. So, doon medyo lugi tayo kasi kinuha natin yung loan natin bago mag-due date. Ang pinakamagandang araw for you na mangutang kay Maya Easy Credit is the day after na mag-generate ang inyong bill. So, kung anilagay ko doon ay every 30, yung billing end date ko, ang pinakamagandang araw na utangan ay yung kinabukasan, yung 1st or 31st of the month. Kasi yun, makukumpleto nyo na yung 30 days plus 15 days pa before your due date. So roughly, maximum na around 45 days yung tenure na magiging loan nyo. Pero, kung inutang nyo nga siya ng 29, babayaran nyo pa rin yung pang isang buwan na interest na 700 pesos kahit nasa around 15 days lang yung loan tenure nyo. 15 days kasi pagka-generate ng bill, meron ka pang up to 15 days yung due date. Yun yung palugit nila to settle your bill. Kaya tandaan nyo, kapag nagmamaya Easy Credit kayo, ang pinakamagandang araw kung kailan kayo mangungutang sa kanya ay yung araw na after ng billing statement or cut-off. Sana nabigyan ko ng justice itong explanation na to. Pero yun nga guys, kung i-compute natin ang APR ng Maya Easy Credit, so that's 7% times 12, that would give you around 84%. So meaning, ang APR ni Maya Easy Credit ay 84%. And again, hindi po yan pare-pareha sa iba. So yung 84% na yon ay para po sa akin yun. At the same time, hindi po natin pwedeng ipag-add itong mga interest rate ng mga nabibili po natin kahit multiple availment po tayo. Yung 7% na unang inutang ko, still 7%. Sa pangalawang inutang ko, still 7% sa pangatlo. And in totality, pag pinag-add mo lahat ng principal amount and interest amount, the interest amount is still 7% of the total principal amount. So yan, sana naliwanagan ko po kayo at hindi ko po kayo lalong nagulo. Kung may question po kayo regarding this topic, i-comment nyo na yan sa comment section sa baba. For our question of the day, so medyo nakakalito talaga itong Maya Easy Credit na to, lalo na kung kasisimula mo pa lang. So my question for you guys is, kayo ba nung una nyong natanggap ang inyong Maya Easy Credit, nalilito rin kayo in terms of kailan magbabayad, kailan ang due date, kailan ang billing end date, and the interest rate? Nalito rin ba kayo dito o naintindihan nyo naman agad? Ayan. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before I end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Kong Lee. At Kong Lee 4159, sabi po niya, Sir Pat, pa-shoutout po from Davao City. Ayan, kay Kong Lee, shoutout po sa inyo. And sa mga nanonood po sa akin sa Davao, thank you so much po for watching. And shoutout din po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!